Kung gusto mong gumaling ang tatay mo, sundin mo ang gusto ko. Babayaran kita ng malaki, kapalit ng pagpapakasal mo kay Alejandro. Nandidilat ang mga matang giit ni Cora kay Don. Mariing hinawakan ni Cora ang kamay niya. Napaigik naman ang dalaga. Si Cora ay stepsister ni Alejandro at gusto nitong mapunta dito ang kayamanan ng kapatid. Para magawa yon ay kailangan maikasal si Alejandro ngayong taon at mabigyan ng apo ang kanilang abuela na si Doña Romana. Naaksidente si Alejandro noong nakaraang taon na siyang dahilan ng pagkabulag nito. Yun ang sinamantala ni Cora upang magawa ang mga binabalak sa stepbrother. Magkano bang ibabayad mo sa akin? Nauutal na tanong ni Don kay Cora. Bibigyan kita ng 1,000,000 kapag nagpakasal ka kay Alejandro. Another 1,000,000 kapag nabuntis ka. At kapag nailuwal na sa mundo ang batang dinadala mo, bibigyan pa kita ng another 500,000 para makapagsimula ka. Sa tingin ko naman sapat na ang bayad ko para maipagamot mo ang tatay mo. Sige, pumapayag na ako sa gusto mo. Basta ibibigay mo sa akin ng 1,000,000 kapag naikasal na kami ng kapatid mo. No problem. Tumutupad naman ako sa usapan Basta itiko mo lang yung bibig mo. Sige, salamat. Makakaasa kang wala akong ibang pagsasabihan. Basta bayaran mo ako sa napag-usapan. Isang matagumpay ng ngiti ang namutawi sa labi ni Cora bago iwan si Don. Kinabukasan ay nakasuot ng puting bestida si Don. Simple lang ang kanyang ayos. Hindi pa niya nakakita ang mukha ng pakakasalan. Ngayon palang araw. Nandito na ang groom. Simulan na ang kasal. Malaki ang ngiti na sigaw ni Cora. Nakakapasok lang akay-akay ang isang lalaking naka-long sleeve na kulay itim. May suot itong shades kaya hindi niya alam kung saan ito nakatingin. Sige, simulan na natin ang kasal, sabi ng pare. Father, wag mo na pong patagalin ang seremonya ng kasal na to. Bilisan niyo na't nagmamadali ng lovebirds na magpakasal. Nakangiting sabi ni Cora. Cora, hindi ko pa kilala ang pakakasalan ko. Bulong na tanong ni Alejandro sa kapatid. Relax ka lang kuya, hindi naman kita ibibigay sa kung sino-sinong babae lang. At saka maganda at mabait si Don. Alam kong aalagaan ka niya. Good, Cora. Bulag ako. Hindi ko makikita ang magiging asawa ko. At ayoko siyang pahirapan. Maybe she deserves someone better than me. Kuya, ano ka ba? Napag-usapan na natin to kagabi at pumayag ka na, hindi ba? Bakit nag-iba na naman yung takbo ng utak mo? Gusto mo ba talagang mawala sa atin ng lahat? Lalo na sa'yo, sa mga pinaghirapan mo. Alam mo namang hindi nagbibiro si Lola, di ba? Gagawin niya ang gusto niyang gawin. At mahihirapan tayong pareho. Okay, fine. Pupunta ba si Lola sa kasal ko? Siya ang atat na magpakasal ako kahit sa kondisyon kong to. Of course, kuya. Nandito si Lola Romana. Siya pa ba ang mawawala? As if naman. Malakas na tumikim ang pare, kaya natigil ang dalawa sa pag-uusap. Lahat ng sinabi ng lalaki ay narinig ni Don. Mas lalo tuloy siyang kinakabahan. Pero para sa kanyang pamilya ay gagawin niya ang lahat. Hindi niya din akalain na bulag pala ang kanyang mapapangasawa. Pero gwapo ito at maganda ang pananamit, tindig at katawan. Hindi naging kabawasan sa angkin nitong karisma ang kapansanan nito sa mata. Don, lumapit ka na rito. Sabay na kayong pumunta ni Kuya Alejandro sa altar. Alalayan mo siya. Malumanay na utos ni Cora sa kanya. Agad naman siyang lumapit. Kuya, ito na ang bride mo. Sige na't naghihintay na ang pari sa inyong dalawa kanina pa. Baling ni Cora sa kapatid. Nagpalingalinga si Don sa paligid. Isang matanda na alam niyang lola ni na Alejandro at Cora at ang nurse nito ang nandoon. May dalawa pang lalaki na kasing edad ni Alejandro ang nakita niya, na sa tingin niya ay magiging witness ng kanilang kasal. Ano pang itinatayo-tayo mo riyan? Untag ni Alejandro kay Don. Maglakad na tayo. O baka naman gusto mo nang umatras na sa kasalang to. Magsabi ka lang at hindi kita pipiliting matali sa akin. May inis sa boses ng lalaki. Aha, pasensya na. Wala naman akong balak na umatras sa kasal. Tayo na. Kahit kinakabahan, ay marahang hinawakan ni Don ang kamay ng lalaki at inalalayan hanggang sa altar. Bahagya siyang natigilan dahil may kuryenteng dumaloy sa katawan niya. Ngunit isinawalang bahala niya yun. Ilang sandali pa nga ay pareho na silang sumagot ng I do sa tanong ng pare. Hindi pa rin makapaniwala si Don na kasal na siya sa isang mayamang lalaki na bulag. Nagulat pa siya nang magsalita ulit ang pare. Now I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride.
Anunsyo ng pare. Napatitig si Don sa mukha ng lalaki na ngayon ay asawa na niya. Dahil bulag ito ay siya na gumawa ng paraan para halikan to. Tumingkayad siya at hinalikan sa labi ang asawa. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya at tila ba may kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Kaya mabilis niyang inilayo ang sarili sa asawa. Narinig niya ang masigabong palakpakan at panay ang bati sa kanila. Congratulations, Apo. Mukhang magaling ang pumili ng babaeng mapapangasawa mo si Cora. Sana sa susunod na buwan ay may maganda akong balitang matanggap mula sa inyong dalawa. Nakangiting bati ni Doña Romana sa kanila. Salamat po, Doña Romana. Sisiguraduhin ko pong aalagaan ko ang apo nyo. Sinserong wika ni Don sa Doña. Alam ko, naikwento ka nga sa akin ni Cora at matagal na pala kayong magkaibigan ng apo kong yun. At ramdam ko rin namang mabuti kang bata. Salamat po. Wala yon. Bumaling ito kay Alejandro. Binabati kita, Apo. At kagaya ng pangako ko ay hindi ko na kukunin sa inyo ang kumpanya at ipapangalan ko na rin sa iyo ang iba ko pang ari-arian. Kaya sana may apo sa tuhod na ako sa susunod na buwan. Aasahan ko na yan, ha? Pilyang wika ng Donya sa bagong mag-asawa. Namula naman ang mukha ni Don sa sinabi ng Donya. Thanks, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Bulag man ako ay hindi naman yun naapektuhan ang aking sexual na pangangailangan. Kaya alam kong masasatisfy ko ang asawa ko. Baritono nitong sabi. Mas lalong namula ang mukha ni Don. Mahinang natawa ang Donya. That's good to hear, Iho. Well, sagot ko ng honeymoon yung dalawa sa isang sikat na beach resort. I rent the whole beach resort para masolo niyong isa't isa. Thanks, Lola. I appreciate it. Salamat po, Doña Romana. Sabi rin ni Don. Call me Lola from now on, Don. Apo na rin kita. Seryosang wika ng Donya na siyang tinanguan na lang niya. Kinahaponan ay gumayak na nga ang mag-asawa pupunta sa Havens Beach Resort para sa kanilang honeymoon. Walang imika ng dalawa hanggang sa makarating sila sa resort. Aalalayan muna kita papunta sa loob. Ako nang bahala sa mga gamit natin. Halika na. Aya na ni Don kay Alejandro. Nang huminto ang sasakyan nila sa labas ng malaparaisong resort. Bakit mo ba ito ginagawa? Natigilan si Don dahil sa naging tanong ni Alejandro. Bakit ko ito ginagawa? Dahil asawa kita. Bulag ka at kailangan kitang alalayan. That's my point. Bakit mo pinakasalan ng bulag na katulad ko? I know I was desperate to have a wife. Dahil ayokong mawala ang mana at kumpanya namin. Pero ikaw, matatali ka sa isang bulag na kagaya ko. Bakit mo ako pinakasalan? Gusto mong malaman ng totoo? Pinakasalan kita dahil sa pera, Alejandro. Kagaya mo'y desperada na rin ako maipagamot ang tatay ko. Pero huwag ka mag-alala, dahil hindi naman kita bababayaan. Pangako ko yan sa'yo. Pinapangako mo bang hindi mo ako iiwanan kahit na anong mangyari? Oo, pangako ko yan. Halika na sa loob. Masyado nang mainit sa labas at baka magkasakit ka pa. Akmang aalalayan na ni Don ng asawa nang bigla siya nitong yakapin. Pangahawakan ko ang pangako mo yan, Don. Naramdaman niya ang lungkot sa boses ni Alejandro, kaya nahabag ang puso niya. Hinigpitan niya ang yakap sa asawa bago ito bitiwan. Tayo na sa loob. Magpahinga ka muna at ako na mag-aayos ng mga gamit natin. Sorry. Ako nilaki pero ikaw nag-aasikaso para sa ating dalawa. Napakawala akong kwentang asawa. Huwag kang ganyan. Hindi naman porket bulag ka, wala ka nang magagawa. Marami ka namang pwedeng gawin eh. Magtiwala ka lang sa sarili mo, okay? Bakit ma ang bait-bait mo? May mabuti kang puso doon. Hindi ako mabait. Nagawa ko lang naman magpakasal sa'yo dahil sa tatay ko. Masama nga akong babae eh, dahil ginamit ko ang pagkakataon para magkapera ako. Dapat nga'y magalit ka sa akin dahil mukha akong pera. Ginawa mo lang ang sa tingin mo ay makakatulong sa tatay mo. You saved his life. Napangiti si Don sa sinabi ni Alejandro at inalalayan na ito na makalabas ng kotse. Marunong siyang magmaneho dahil isa yun sa pinag-aralan niya nang maging kaibigan niya si Cora. Noon pa man ay alam na niyang mayaman ang babae at parating siya ang sumasagot ng mga assignment nito at siya palagi ang inuutusan nito. Kaya kumuha siya ng driving lesson at ngayon lang din niya nakilala ang pamilya ng kaibigan. Sa unang gabi nilang mag-asawa ay ibinigay ni Don ang kanyang sarili ng buong buo kay Alejandro.
Masaya siya na naibigay sa asawa ang karapatan nito. At birhen pa siya nang makuha nito. Hindi siya nagsisisi na ibinigay dito ang sarili. Sa laki ng ibinayad sa kanya ni Cora, siguro naman ay tama lamang na ipagkaloob niya ang karapatan ni Alejandro sa kanya. Isa pa ay legal naman ang kanilang kasal. Kaya nang umuwi sila galing honeymoon, ay mas naging close pa silang mag-asawa. Makalipas lang ang 2 buwan ay nalaman ni Don na nagdadalang tao siya sa anak nila ni Alejandro. Alejandro, may maganda akong balita sa'yo. Isang araw ay sabi ni Don sa asawa. Ano yun, hon? Parang masayang-masaya ka yata ah. Nakangiti ring tanong ni Alejandro. Buntis ako. Magkakaanak na tayo. Talaga? Buntis ka na? Yes! Magkakaanak na tayo. Magiging tatay na rin ako sa wakas. Salamat, hon. Salamat. Wala naman akong ginawang... Ang pagbubuntis mo ay malaking bagay para sa akin. Para sa pamilya natin. Excited na akong malaman ni Lola Romana ang pagbubuntis mo. Hindi na umimik pa si Don at niyakap lang ang asawa. Masaya siya dahil magkakaroon na sila ng anak. Nang malaman ni Lola Ramona ang pagbubuntis niya, ay naging masaya ito at mas naging mahigpit sa mga kinakain ni Don. Maging siya ay excited din sa pagbubuntis niya. Mahimbing ang tulog ni Alejandro nang marinig na naman ito ang pagsusuka ng asawa. Naiinis ito sa sarili dahil wala itong magawa para kay Don. Bumalik ang buntis sa kanilang kama at nahiga. Han, ayos ka lang ba? Gusto mong tawagin kong katulong para dalhan ka ng gatas? Masuyong tanong nito kay Don. Ayos lang ako, Alejandro. Sorry at naistorbo kita. Matulog ka na ulit. Ramdam ni Alejandro ang paghihirap niya, kaya mahigpit siya nitong niyakap. I felt useless, kaya naisip ko na tanggapin ang suwestyon ni Lola Romana. Magpapa-eye transplant ako sa Amerika. Kapag nakapanganak ka na, ay saka pa ako magpapagamot. Kung noon ay ayos lang na mabulag ako habang buhay, pero ngayon nag-iba na ang pananaw ko. Nandyan ka na at ang magiging anak natin. Gusto ko kayong makita at ayaw ko ring maging pabigat sa inyo. Kaya magpapagamot na ako, Han. Masaya ako sa naging desisyon mo, Han. Matagal na rin sana kitang gustong kausapin sa bagay na yan, pero nahihiya ako. Ayoko naman pangunahan ng desisyon mo. Asawa mo ako doon. Kaya naman huwag kang mahiyang magsabi sa akin ng opinion mo. I will listen to you, okay? Sige. Pwede mo bang haplusin ang tiyan ko? Hanggang sa makatulog ako? Oo naman. Excited na nga akong mahawakan ng anak natin. Hindi na sumagot pa si Don. Kinuha niya ang kamay ni Alejandro at ipinatong sa umbok niyang tiyan. Napangiti ang lalaki. Ang swerte nito sa asawa. Maasikaso si Don at parating may pasensya, kahit na minsan ay nagtatantrum si Alejandro. Ano bang ginawa mo sa akin, Don? Bakit hindi ko na makilala ang sarili ko? Binago mo ko, at mukhang hindi ko nakakayanin pang mawala ka sa akin. Mahina nitong wika. Alam nitong nakatulog na ang asawa, kaya nagagawa na ni Alejandro na sabihin ang nararamdaman nito. Tumagilid ito at masuyong niyakap si Don. Hinalikan muna nito ang misis sa noo bago ipinikit ang mga mata. Mahal na yata kita, Don. Sana mahalin mo rin ako. Hiling nito bago tuluyang nakatulog habang yakap-yakap si Don. Mabilis na lumipas ang panahon at ngayon na nga ang araw ng surgery ni Don. Kailangang idaan sa cesarean section ng panganganak niya dahil triplets ang magiging anak nila ni Alejandro. Masaya siya sa balitang triplets ang magiging anak nila ng asawa, ngunit kinakabahan din siya. Nasa recovery room na siya nang puntahan siya ni Alejandro. Han, sa susunod na linggo na ang alis ko pa Amerika. Sa pagbabalik ko'y makikita ko na kayo ng mga anak natin. Please alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. At alam kong aalagaan mo mga anak natin. Sabi ni Alejandro. Ngayon pa lang ay mamimiss na kita, Han. Pero alam kong sa pagbabalik mo ay magiging maayos na lahat at tuluyan ka ng makakakita. Alagaan mo rin ang sarili mo dun, ha? Huwag ka magpapabaya at dapat pag uwi mo'y makikita mo na kami ng mga anak natin. Naiiyak niyang bilin kay Alejandro. Don't worry about me, honey. Magpapagaling ako para sa'yo at sa mga anak natin. Okay, may tiwala naman ako sa'yo. Niyakap siya ng mahigpit ni Alejandro. Ramdam niyang ayaw siya nitong iwanan pero kailangan. Para din naman yun dito. Mas magiging masaya siya kapag nakakita na ito. Makalipas nga ang 1 linggo ay lumipad na papuntang Amerika si Alejandro
at naiwan naman si Don kasama ang mga anak sa mansyon ng asawa. Dahil sa nahuhulog na siya kay Alejandro, ay nakalimutan na niya ang usapan nila ni Cora. 2 araw pa lang na nakakaalis si Alejandro, ay siya namang pagpunta ni Cora sa bahay nilang mag-asawa. Mukhang masaya ka na ngayon ah. Baka nakakalimutan mo ang usapan natin doon. Pagkatapos mong makapanganak ay aalis ka at magpapakalayo-layo. Iiwan mo mga anak mo rito. Maliwanag ba? Paalala ni Cora kay Don. Pero, Cora, pwede bang hindi na ako umalis? 3 anak namin ng kapatid mo. He's not my brother. Kaya nga kailangan ko mag-aanak siya ay upang mapunta sa akin ng mga ari-arian nila. I will be their guardian kapag namatay si Alejandro. Anong ibig mo sabihin? Anong plano mo? Wala sa usapan nating papatayin mo ang asawa ko. Calm down, Don. Pasalamat ka nga at hindi ko ang papatayin ko eh. At saka magpasalamat ka rin dahil hindi ang mga anak niyo ang papatayin ko. Pinaghalong kaba at takot ang naramdaman ni Don para sa kanyang asawa at mga anak nang marinig ang sinabi ni Cora. Hindi niya hahayaang masaktan ng mga ito, kaya isa lang ang naiisip niyang solusyon. Cora, gagawin ko ang lahat. Lalayo ako, sa malayong malayo, at kahit kailan na hindi na ako babalik pa. Ipangako mo lang na hindi mo sasaktan ng mga anak ko at si Alejandro. Mangako ka. Desperada niyang pakiusap kay Cora. Oh my, mahal mo na ba si Alejandro? Malakas na tumawa si Cora. I didn't see this coming. Pero dahil nakiusap ka, edi sige, hindi ko papatayin ng mga mahal mo sa buhay. Basta sundin mo lang ako, maliwanag ba? Oo, naiintindihan ko. Lahat ay gagawin ko para sa kanila. That's good to hear. Gumawa ka ng goodbye letter para kay Alejandro. Siguraduhin mo na masasaktan ng bulag na yon. Nakangiting wika ni Cora sa kanya. Isang tango lang ang tangi na isagot niya kay Cora. Sa araw na yon ay nawalang parang bula si Don. Makalipas ang 8 taon, nasa may parke sina Dulce, Dayan at Dina. Nakatambay pa rin ang 3 sa booth na pinagawa ng mga ito sa ama. Katulad ng mga nakaraang araw, hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng triplets ng mommy. Gusto ng mga itong mag-hire ng mommy. Dulce, matagal pa ba dyan? Masakit na kaya ang mga paa ko kakatayo dito sa booth natin. Wala namang pumapansin sa placard natin. Nakangusong reklamo ni Dayan sa kapatid. Pwede ba tumigil ka nakakareklamo mo? Hindi ba't gusto nating 3 na makahanap ng mami natin? Para na rin to kay Daddy. Kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. He's so sad, and I know na gusto niyang magkaroon tayo ng mami. Hay nako, paano ba kasi mapapansin yung placard natin? Ang pangit ng pagkakagawa. Naiiling na wika naman ni Dina sa 2 kapatid. Excuse me ako may gawa niyan. Maganda kaya, sobrang effort nga ang ginawa ko riyan eh. Nakanguso na pagtatanggol ni Dulce sa sarili. Balitan natin yan. O ang mas maganda, kumanta na lang tayong 3. Malay nyo naman may dumaan dito at mag-apply bilang mami natin. Suwestyon ni Dina. Ano naman ang kakantahin natin? At saka hindi tayo pwedeng magtagal dito sa labas. Siguradong hinahanap na tayo ni Daddy ngayon. Sagot ni Dayan. Nandyan naman ang mga bodyguard natin eh. Sige na, kumanta na tayo, Dayan, Dulce. Sumang-ayon na rin ang 2. Nagsimula ang mga itong kumanta. Samantala, naglalakad-lakad si Don sa may park. Nag-iisip siya kung pupuntahan ba niya ang kanyang mag-aama o hindi. Natatakot kasi siya na baka palayasin lang siya ni Alejandro. Pati kay Cora. Pero nagbalik siya sa Maynila para makita man lang sana ang triplets. Napahinto siya sa paglalakad nang marinig ang mga batang kumakanta. Nilapitan niya mga ito at nakinig sa kanta. Mabilis na pumintig ang puso ni Don nang makitang triplets na babae ang mga batang kumakanta. Bigla niyang naalala ang kanyang mga anak. Kumanta ang mga ito ng I Want a Mom ni Cyndi Lauper. I want a mom that will last forever. I want a mom to make it all better. I want a mom that will last forever. I want a mom that will love me whatever, forever. Nang matapos kumanta ang 3, ay nagkatinginan ang mga ito at sabay-sabay rin na tumingin sa kanya. Wow, ang ganda naman ng boses nyo. Ang galing-galing nyo namang kumanta.
Nakangiting komento niya sa tatlong bata. Salamat po, pero hindi po puri ang gusto namin, sabi ni Dulce. Oh, teka't may pera ako rito. Gutom ba kayo? Pwede ko kayong ilibre. Don't bother, miss. Ang kailangan po namin ay nanay. Look at our sign sa placard po. Itinuro ni Dayan ang placard na nakasabit sa booth. Napanganga si Don nang mabasa ang nakasulat doon. May awang humaplos sa kanyang puso para sa triplets. Wala kayong mommy? Bakit? Nasan siya? Sunod-sunod niyang tanong sa mga ito. We don't know po kung nasan ang mommy namin. Kaya nga po naghahanap kami ng mommy. Parating busy si daddy sa kumpanya niya. Wala na siyang time para sa amin. Parati na lang yayang nag-aalaga sa amin. And we hate it. Nakangusong sagot ni Dayan. Yeah, parating galit si daddy. Though alam naman naming love na love niya kami pero alam din naming may kulang. At ang kulang ay ang mommy namin. Sabi naman ni Dulce. Kaya namin ginawa to. We're searching for a mommy. Ikaw po ba? Gusto niyo mag-apply bilang mommy namin? Tanong ni Dina na siyang ikinanganga niya. Magpapakilala nga pala muna ako sa inyo. Ako si Zamora. Don Zamora ang pangalan ko. Pwede ko bang malaman ang mga pangalan niyo? Nakangiti niyang tanong sa mga ito. Of course naman po, Miss Ganda. Ako po si Dayan. Ito naman po si Dulce. At itong nasa kaliwa ko ay si Dina. Nice meeting you po, Miss Don. Ang gaganda naman ng mga pangalan niyo. Sana nabigyan ko man lang ng pangalan ng mga anak ko. Bulong ni Don sa huling sinabi. Ano po? Apply na po kayo bilang mommy namin. Promise po, gwapo ang daddy namin. And we are rich too. Pagmamalaki ni Dina. Anong pangalan ng daddy niyo? Alejandro Llamares po. Sagot ni Dulce. Halos matuod sa kinitatayuan si Don nang marinig ang pangalan ng asawa. Napatitig siya sa tatlong batang nasa harapan niya. Ngayon lang niya napansin ang pagkakahawig ng mga ito kay Alejandro. Tumulo ang luha sa mga mata niya na agad niyang pinalis. Talaga? Tatanggapin niya kaya ako bilang mommy niyo? Pumiyok pa siya nang banggitin ng salitang mommy. Oo naman po. May kasulutan na kami ng daddy namin. Nakangiting sagot ni Dayan. Sige, mag-a-apply ako bilang mommy niyo. Yay! Sa wakas ay may mommy na kami! Sabay-sabay na sigaw ng tatlong bata. Biglang lumambot ang puso ni Don nang yakapin siya ng mga anak. Miss na niya ang mga ito at gusto niyang humagulgol ng iyak dahil sa ilang taong napalayo siya sa mag-aama niya. Tayo na po sa bahay namin. I know na matutuwa si daddy na nakahanap na kami ng mommy namin. Nakangiting wika ni Dulce. Oo nga no? Ano kaya magiging reaksyon ni daddy kapag nakita ang hired mommy natin? Curious na tanong ni Dina. Malalaman lang natin yan mamaya. Sa ngayon ay dalhin na muna natin si mommy sa bahay. Wika ni Dayan. Hired ako kaagad? Nalilito niyang tanong na natatawa ng palihim. Akala niya ay laro-laro lang ng mga ito yon. Pero seryoso nga pala. Yes po, mommy. Panabay na sagot ng tatlo. Napangiti na lang si Don dahil sa nakikitang kasiyahan sa mga mata ng mga anak. Habang si Alejandro ay seryosong nagbabasa ng mga papeles sa kanyang lamesa. Isang Llamares Real Estate Company sa pinakakilala at pinakamalaking kumpanya sa bansa at maging sa karatig bansa. Sunod-sunod ang katok na narinig niya, kaya naman nag-angat siya ng paningin. Come in. Malamig niyang sagot. Mabilis naman pumasok ang kanyang secretary na si Nika. Sir, pa 7 na po. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong nito. Napatingin siya sa kanyang relo. Akala ko maaga pa. Mauna ka nang umuwi, may tatapusin pa ako. Kung gusto niyo sir, mag-order na lang ako ng pagkain para sa'yo. Wala ka pa po kasing kain simula kaninang lunch. Or if you want, imamassage na lang kita. I can handle myself, Nika. Mauna ka na lang. Wika niya sa babae. Mabuti na lang at lumabas na ang babae. Alam niyang gusto siya ni Nika, pero hindi niya ito papatulan. He's still married. Nang maalala ang babaeng nang iwan sa kanya at sa kanyang mga anak, ay muling umusbong ang galit sa puso niya. She's nothing. Katulad din siya ng ibang babae na mukhang pera. Mapagpanggap lang ang babaeng yun. Hindi ko siya mapapatawad. Galit niyang wika at hindi na tinapos pa ang dapat gawin.
Uuwi na lang siya sa bahay dahil bigla niyang na-miss ang mga anak na tanging nagpapasaya sa kanya. Pagdating ni Alejandro sa bahay ay kumundot ang kanyang noo dahil narinig niya ang malakas na tawanan ng kanyang mga anak. Pagpasok niya sa kabahayan ay nagulat siya nang makita ang babaeng kasama ng mga anak. Muling umusbong ang galit sa kanyang puso dahil sa babaeng nasa harapan niya. Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya dito sa pamamahay ko? Tanong ng isipan ni Alejandro. Kung hindi lang sa mga anak ay baka sinigawan na niya ang babae. Dulce, Dayan, Dina. Mariin niyang tawag sa mga anak. Natigil ang tawanan ng mga ito at sabay-sabay na lumingon sa kanya. Halos mahigit niya ang kanyang hininga nang magtama ang paningin nila ni Don. Daddy! Sabay-sabay na tawag ng triplet sa kanya. Nilapitan kaagad siya at niyakap. Who's that woman? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na bawal makipag-usap sa hindi nyo kakilala? Dahil kahit nga minsan malapit sa'yo at kakilala mo ay pwede kang traidorin. Mariin na sermon niya sa mga anak. I'm sorry, Daddy, pero hindi po ba't sabi mo na pwede kaming maghanap ng mommy? Nasa kasulatan natin yon, Daddy. So we decided to hire her po. Sagot ni Dina sa kanya. What? No, hindi siya pwedeng maging ina nyo. She's a stranger. Hindi pa natin siya lubusang kilala. Baka pagdating ng araw ay bigla na lang siyang mawala na parang bula. Sir, hindi naman sa ganon. Pero kung hindi niyo gusto na maging mommy ako ng triplets, kahit nani na lang ay okay na ako. Nakikiusap na sabat ni Don. No. Pero Daddy, mabait naman po si mommy Don. Please Daddy, give her a chance. Pakiusap ni Dulce. Oo nga Daddy, alam mo po bang nakasundo ka agad namin siya? We know naman po na mabuting tao si mommy Don. Payag na kayo Daddy. Segunda naman ni Dina. Hindi ka po namin kakausapin kapag hindi ko pumayag na siyang maging mommy namin. Pasupladang wika naman ni Dayan. Umakyat na muna kayo sa mga kwarto nyo. I will interview her. Pero Daddy, gusto na namin siya. Shut up, Dayan. Go to your room now. Sigaw niya sa anak. Kahit kailan ay hindi niya nasigawan ng mga ito. Ngayon lang dahil inuubos na ang kanyang pasensya. I hate you, Daddy. Sigaw ni Dayan at umiiyak na umakyat sa itaas. Dayan, anak. Hindi namin alam na babaguhin mo ang kasunduan at pangako niyo sa amin. Sabi mo kami mag-aanap ng magiging mami namin. Pero bakit parang ayaw mo naman atang magkaroon kami ng mami? Disappointed na wika naman ni Dina kay Alejandro. Anak, hindi naman sa ganon. You're a liar, Daddy. Galit na wika naman ni Dulce. Nasaktan siya dahil sa sinabi ng mga anak. Hindi siya nakaimik ng talikuran siya ng mga ito. Dahil sa inis ay binalingan niya si Don. Matalim ang mga mata niyang tiningnan to. This is all your fault. Kung hindi dahil sa'yo, hindi naman magkakagano ng mga anak ko. Hindi sila magagalit sa akin. Galit niyang baling dito. Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na ganun ang magiging reaksyon nila. At isa pa, hindi lang naman ako kung sino lang. Ako ang kanilang Shut up. Kilala kita. Kilalang kilala ko mga kagaya mo, Don. Akala mo ba porket bulag ako noon ay pwede mo akong lindangin ngayon? Kung noon nagpapauto pa ako sa pagiging mabait ko, pues ngayon ay hindi na. Wala kang karapatan sa mga anak ko. You may leave now. Alejandro, huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Wala kang karapatan. Nakikiusap ako sa iyo. Kahit hindi nila malalaman na ako ang kanilang ina. Gusto ko lang namang alagaan ng mga anak ko eh. Mga anak ko lang doon. Mukha ka kasing pera kaya nagawa mong iwan kami kapalit ng konting halaga. Baka hindi mo alam. Mas mayaman pa ako sa inaakala mo. Barya lang ang nakuha mo noon. Wala kang alam sa nangyari noon. At saka, hindi ko kinuha ang perang yun. Kasinungalingan. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Ang mas mabuti pa ay umalis ka na lang. Alejandro! Umalis ka na lang sabi. Hindi niya napigilang sigawan ng babae dahil sa sobrang galit niya. Daddy, huwag niyo po siyang sigawan. Nagulat si Alejandro nang marinig ang sigaw ng isang anak. Dayan, bakit kayo lumabas ng kwarto niyo? Pumasok kayo ulit. No, Daddy. Gusto namin siya ng mga kapatid ko bilang mommy namin. Bata pa kayo para maintindihan ang nangyayari. Ako nang bahala makipag-usap sa kanya. Now, pumasok na kayo sa mga silid niyo. Ngunit imbes na pakinggan, ay tumakbo ang mga anak niya papunta kay Don at niyakap ang babae. Nagtagis ang bagang niya. Nakita niya ang pagyakap ni Don sa mga bata. Daddy, please.
Bigyan mo naman siya ng pagkakataon na maging mami namin. Kapag may ginawa siyang masama sa amin, isasabihin ka agad namin sa'yo. Pakiusap ni Dulce. Sige na, Daddy. Pumayag na po kayong maging mami namin siya. Mabait naman po siya at saka maganda. Pakiusap naman ni Dina. I'm sorry, Daddy, kung naging maldita ako kanina. Pangako po, hindi ko na po uulitin yun. Basta po pumayag na kayong maging mami namin si Mami doon. Lambing naman ni Dayan sa kanya. Marahas siyang napubuntong hininga. Kapag ganito na ang boses at itsura ng mga anak, ay hindi na niya matiis pa ang mga ito. Fine. For the meantime ay magiging mami niyo muna siya. At kapag may nakita kong kahinahinala sa mga galaw niya, ay agad ko siyang palalayasin sa bahay natin. Maliwanag ba, girls? Seryoso niyang sabi sa mga anak. Maliwanag pa sa sikat ng araw, Daddy. Sagot ng tatlo. Niyakap naman ni Don ang tatlong bata at hinalikan sa buhok ang mga ito. Magpasalamat kayo sa daddy niyo dahil pumayag na siyang maging mami niyo ko. At mag-sorry din kayo sa kanya dahil sa ginawa niyo kanina, okay? Utos ni Don sa mga bata. Isa-isang lumapit kay Alejandro, sina Dulce, Dayan at Dina. Niyakap siya ng mga ito. Daddy, sorry po kanina sa ginawa namin. Babawi po kami sa'yo. Paghingi ng tawad ni Dina sa ama. Opo, Daddy, sorry po talaga. Love na love ka po namin at hindi na namin uulitin ang ginawa namin. Sabi naman ni Dulce. Pinapatawad na kayo ni Daddy. Pero sa susunod na gawin niyo yun ulit sa akin ay may punishment na kayo sa akin. Maliwanag ba? Opo, Daddy. Sabay-sabay na tugon ng tatlo. Okay, pumasok na kayo sa kwarto niyo at kakausapin ko pa si Don. Gusto ko lang paruhin ang lahat sa kanya. Sige po, Daddy. Basta wag mo na siyang papaalisin, okay? Nakangusong wika ni Dayan. Alam ko. Sige na, akyat na. Muli niyang taboy sa mga anak. Hinalikan muna siya ng triplets. Maging si Don ay hinalikan din ng mga ito bago umakyat sa itaas. Alam ni Alejandro na mali ang ilihim sa mga anak ang ina ng mga ito. Kaya lang ay baka mapahamak ang mga ito dahil muli na namang nagbalik ang babaeng iniwan siya dahil lamang sa pera. Pagkaalis ng kanyang mga anak ay masama agad ang tingin na ibinigay niya kay Don. Mag-usap tayo sa library. Gusto kong linawin ng lahat sa'yo. Ayokong marinig ng mga bata ang sasabihin ko sa'yo. At baka ako na naman ang maging masama sa paningin nila. Galit na wika niya kay Don. Sige, kailangan nga nating mag-usap. Sabi ni Don sa kanya. Una na siyang nagtungo sa loob ng kanyang library at hinintay doon si Don. Nag-aatubiling pumasok si Don sa loob ng library. Natatakot siya kay Alejandro. Alam niyang malaki ang kasalanan niya sa asawa. Pero kailangan niyang harapin ito para makabawi dito at sa kanilang mga anak. Pagpasok pa lang niya sa loob ay mabigat na kaagad ang atmosfera ng paligid. Alam niyang hindi madali ang gagawin niya, pero kailangan niyang kayanin. Hindi na siya magpapasindak pa sa kahit na sino. Poprotektahan na niya ang kanyang pamilya. Gagamitin mo talaga ang mga anak ko para makapasok ulit sa buhay namin? Panimula ni Alejandro sa usapan. Hindi ka na welcome sa pamamahay na to. Kaya bibigyan kita ng 1 buwan para maging ina ng mga anak ko. Pagkatapos ng 1 buwan ay lumayo ka na. Iwan mo na kami katulad ng ginawa mo dati. Galit ang boses na dugdong pa ni Alejandro. Nakikiusap ako. Pakinggan mo naman ako. Alam ko nasaktan kita, Hindi mo naman ako sinaktan. I'm not broken nang umalis ka. Hindi naman kita minahal eh. It's a marriage for convenience. Ang inaalala ko lang naman ay ang mga anak ko. Ayokong umasa sila na mahal nga sila ng kanilang ina. Ayoko silang masaktan. Mahal ko naman talaga ang mga anak natin. At mahal din kita. Don't give me that bullshit, Don. Hindi mo ako mahal. Ang mahal mo lang naman ay pera ko. Hindi yun totoo. Ipapalinis ko ng guest room na tutulugan mo. Imbes ay sabi nito. Ito ang tandaan mo, Don. Kapag may nangyaring masama sa mga anak ko, ikaw ang una kong tutugisin. Pagbabanta pa nito sa kanya. Walang nagawa si Don kundi umiyak na lang dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sana balang araw ay mapatawad ako ni Alejandro at ng mga anak ko. Mahina niyang panalangin. Akala niya hindi siya makikilala ni Alejandro, ngunit nagkamali siya. Kilalang kilala siya nito at galit ito sa kanya. Kinabukasan ay maagang nagising si Don. Gusto niyang ipaghanda ng almusal ang mag-aama niya. Gusto niyang makabawi sa mga ito. Isa pa ay linggo ngayon at alam niyang walang pasok si Alejandro at ang mga bata. Pancakes, bacon, fried egg and garlic rice ang inihanda niya.
Pinaghanda rin niya ng chocolate drink ang triplets. Tama na siguro to. Ayusin ko na lang sa mesa at hihintayin ko na silang bumaba para sabay-sabay na kami mag-almusal. Nakangiti niyang wika sa sarili. Excited siya dahil first time na mararanasan niyang mag-almusal na sama-sama sila. Tamang-tama namang natapos siya sa pag-aayos ng mesa nang dumating si Alejandro. Magandang umaga, Alejandro. Kumain ka na. Naghanda ako ng almusal para sa inyo. Nakangiti niyang wika sa lalaki. Baka may lasa niyang luto mo, wag na lang. Pasuplado nitong sagot. Nasaktan naman siya sa sinabi nito. Alam mo namang hindi ko yun gagawin eh. Talaga nga ba? Ginagamit mo nga ang mga anak ko para patuloyin kita sa pamamahay ko eh. Hindi ko alam na ganun ka kadesperada. Baka akala mo may makukuha ka pa sa akin. Sasabihin ko na to sa'yo ngayon. Wala kang makukuha sa akin kahit piso doon. Wala. Wala naman akong balak sa kaya Good morning, Daddy! Good morning, Mommy! Masayang bati ng triplet sa kanila kaya hindi na natuloy pa ni Don ang sasabihin sana. Good morning, princesses. Ang aga niyo atang nagising ah. Maayos ba ang tulog niyo? Nakangiting tanong ni Alejandro sa kanilang mga anak. Nag-iiba talaga ang mood nito kapag ang mga anak ang kasama. Maayos po ang tulog namin. At saka, di ba Daddy, it's Sunday? Magsimba po tayo. This is our first family church. Di ba, Mommy? Nakangiti na baling sa kanya ni Dayan. Tanungin natin ng Daddy nyo. Kung anong desisyon niya, yun na rin ang akin. Daddy, pretty please. At saka wala gaanong damit si Mommy. Let's buy her some clothes, Dad. Pakiusap naman ni Dina. At saka ipasyal natin si Mommy, Daddy. Ito ang first day na magkakasama tayo as family. Ang saya, di ba? Nakangiti namang wika ni Dulce. As you wish, princesses. Sige na, kumain na muna tayo. Pagpayag ni Alejandro. Mga anak, pinagluto ko na kayo ng almusal. Sige na, kain na kayo. Gusto niyo ba ng chocolate drink? Pinaghahanda ko na rin kayo. Yakag naman agad ni Don sa triplets habang pinapaupo ang mga ito sa may dining. I love chocolate! Sigaw ni Dina. Napangiti naman siya. Alejandro, gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Hindi ba't gustong-gusto mo ang black coffee without sugar? Mom, paano mo po nalaman na yun ang favorite coffee ni Daddy? Curious na tanong ni Dulce. Hula ko lang naman anak. Sige, ipagtimpla mo ko. Malamig nitong sagot. Ilang sandali pa ibinigay na niya ang chocolate drink sa mga bata at black coffee naman para kay Alejandro. Nang mailapag na niya ang mug sa bawat isa ay nagsalita si Alejandro. Sumabay ka na sa amin kumain at pagkatapos ay maghanda ka na at magsisimba tayo at ipapamili ka namin. Sabi ni Alejandro sa kanya sa mahinahong tono. Parang gustong maiyak ni Don pero sabi niya sa isip na dahil lang sa mga bata kaya ito mabait sa kanya ngayon. Sige, salamat. Huwag ka magpasalamat. Ginagawa ko lang naman to para sa mga anak ko. Pabulong nitong sagot para di marinig na triplets. Kahit na, salamat pa rin dahil binigyan mo ka ng pagkakataong makasama sila. Isang buwan lang ang binigay ko sa iyong panahon para makasama ang mga bata. Pagkatapos na pwede ka nang umalis sa buhay namin. Alejandro, kumain ka na lang at baka magtaka pa ang mga bata. Ayokong isipin na lang galit ako sa'yo. Hindi na lang umimik pa si Don at nagsimula na siyang kumain. Sabay-sabay nga ang mag-anak na nagpunta sa simbahan. Nanalangin si Don na sana ay mapatawad na siya ni Alejandro sa nagawa niya noon. Sana ay maintindihan siya nito. Sana ay pakinggan siya nito. Pagkatapos nilang magsimba ay dumiretso nga sila sa isang malaking mall. Nagulat siya nang hawakan siya ni Alejandro sa siko. Dito ka lang sa tabi ko at huwag kang lumayo. Baka mawala ka na naman. Mariin itong wika. Sige. Ayos lang naman kung wala akong bagong damit. May mga damit pa naman ako sa apartment ko. Sabi niya. Just buy whatever you want. Ayoko namang maging masama sa paningin ng mga anak ko. Sige na't naghihintay na sila sa'yo. Daddy, Mommy, let's go there. Ang daming magagandang damit. Tawag sa kanila ni Dina. Oo, susunod na kami na daddy niyo dyan. Tayo na. Ngiting sagot ni Don sa bata. Pumili ka ng conservative na mga damit. Ayoko magsuot ka ng sobrang sexy. Baka bastusin ka at mapaaway pa ako. Ha? Hindi naman ako nagsusuot ng mga sexing damit ah. Mabuti naman kung ganun. At saka kapag nakikipag-usap ka sa akin, huwag kang yuko ng yuko. Akala tuloy ng mga bata pinapagalitan kita. Pasensya na.
Nahihiya lang naman ako sa'yo eh. Mahiya ka pa pala. Hindi na siya umimik pa at sumunod na lang kay Alejandro nang maglakad ito papunta sa triplets. Lahat ng nagustuhan ng triplets para sa kanya ay binili ni Alejandro. Panay na ang tanggi niya, ngunit ayaw talaga magpaawat ng mga ito. Kaya imbes na umayaw ay pinababayaan na lamang niya ang kanyang mag-aama. Ayaw naman niyang ispoil ang kasiyahan ng mga anak niya. Pagkatapos mamili ay nagpunta sila sa isang booth kung saan pwedeng magpa-picture at may unlimited copies pa ng mga litrato. Yun ang una nilang family picture, kaya naman labis-labis ang kanyang kasiyahan. Hindi napigilan ni Don ng mapaiyak. Mommy, bakit ka po umiiyak? Tanong ni Dulce sa kanya. Mabilis na pinahid ni Don ang luha sa pisngi niya. Masaya lang naman ako. Hindi ba't ito ang first family day natin together? Kaya naging emosyonal lang ang mommy niyo. Ah, tears of joy pala yan, mommy. Sige na po, kayo naman ni daddy ang mag-picture together. Wala pa kasi kayong picture together eh. Sabi ni Dina. Oo nga, dapat sweet ah. Tapos may kiss. Sigaw naman ni Dayan. Namula ang pisngi ni Don dahil sa huling sinabi ng anak. Ha? Bawal sa mga bata ang makakita ng may nagkikiss. Depensa niya. Mommy, mag-asawa naman kayo ni daddy kaya ayos lang po yan. Hindi ba daddy? Nakangiting tanong ni Dina sa ama. Tila ba nakalimutan na ng triplets na na-hired lang siya ng mga ito bilang mommy. Pero hindi naman kami mag-asawa. Sure, wala namang problema sa akin. Sabat ni Alejandro. Oh, wala daw pong problema kay daddy, mommy. Ano po, payag ka na? Pangungulit ni Dulce. Walang nagawa si Don kundi ang tumango sa gusto ng anak. Yay! Masayang sabi ng triplets. Nagulat si Don nang hawakan ni Alejandro ang kanyang baywang at iangat ang kanyang baba. Bumilis na naman ang pintig ng kanyang puso dahil sa pagkakatitig nito sa kanya. Nag-init ang kanyang pisngi. Kung noon ay malaya siyang titigan sa mga mata si Alejandro nang hindi nito nalalaman, ngayon ay iba na ang nagiging pakiramdam niya. Talaga bang ayos lang sa'yo? Ako na ang kakausap sa mga bata. Alam kong galit ka sa akin kaya ayaw kong mas palalain pa ang galit mo. Nauutal na paliwanag ni Don kay Alejandro. Wala namang problema kung ahalikan kita. After all, asawa kita. At kapag nagpaliwanag ka sa mga bata, baka sabihin nilang ako na naman ang dahilan. Ikaw lang naman ang inaalala ko, Alihat. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang biglang lumapat ang labi ni Alejandro sa kanyang labi. Nanlalaki ang mga mata niyang tiningnan ng asawa. Nakatitig ito sa kanya habang hinahalikan siya. Mas lalo lang kinuyog ng mga daga ang puso ni Don. Tumagal ng ilang segundo ang halik nilang dalawa. Nang marinig ang sigaw at palakpakan ng kanilang mga anak, ay agad na naghiwalay ang kanilang labi. Para siyang sinisilaban ng apoy. Hanggang ngayon ay malakas pa rin ang epekto ni Alejandro sa kanya. Kahit noon ay ganitong-ganito pa rin ang kanyang pakiramdam sa tubing napapalapit dito. Ayos ka lang ba? Bakit parang natuklaw ka ng ahas dyan? Mahinang tanong ni Alejandro sa kanya. Nilingon niya ang mga anak na ngayon ay ngiting-ngiti habang nakatingin sa kanila. Hindi pa rin nagbabago ang epekto mo sa akin, Alejandro. Wala sa sariling sabi ni Don. Anong sabi mo, Don? Ha? Wala. Tinatawag na tayo ng mga bata. Pagdadahilan niya. May sinasabi ka kanina, Don. Narinig ko. Talaga bang naapektuhan ka ng halik ko? Oo. Kahit noon pa ay ganun pa rin ang nararamdaman ko. Lumalakas ang pagpintig ng puso ko kapag nagkakalapat ng mga labi natin. Sa tuwing malapit tayo sa isa't isa, hindi ako mapakali. Noon malaya akong titigan ka dahil alam kong hindi mo alam na tinititigan kita. Parati kong pinupuri ang mukha mo at ramdam na ramdam ko ang pag-aalaga mo sa akin kahit nabulag ka. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana at pinaglayo tayong dalo. Tama na ang kasinungalingan mo, Don. Putol sa kanya ng lalaki. Kung noon naging bulag maging puso at isipan ko, ngayon ay hindi na. Kitang-kita ko ng totoong ikaw. Kaya wag mo nang ipilit pa ang sarili mo sa akin. I'm just doing all of this for my triplets. Napabuntong hininga si Don nang talikuran siya ni Alejandro. Muli na namang kumirot ang puso niya. Pero hindi siya pwedeng manghina. Gagawin niya pa ang lahat para muling bumalik ang dating Alejandro na asawa niya. Ang kailangan niya lang gawin ay ang suyuin pa ito at ipakitang sinsero siya sa paghingi ng tawad sa nagawang mali noon. Pagkatapos nilang mamasyal ay sa isang restaurant na rin sila kumain. Gabi na nang umuwi sila. Thank you, Daddy ah.
kasi pumayag ka na magsimba tayo at mamasyal. Hindi ko po makakalimutan ng araw na to. Salamat din po, Mami. We love you both po. Malambing na wika ni Dayan sa kanila. Napangiti siya at hinalikan isa-isa ang triplets. Masaya ako at masaya kayong tatlo. Magpalit na kayo ng pantulog niyo at matulog na kayo. Alam ko na pagod kayo sa pamamasyal niyo ngayon. Wika ni Don sa triplets. Daddy, Mommy, can we make a request po? Tanong ni Dulce at nagkatinginan pa ang tatlo bago muling tumingin sa kanila. Ano yun, anak? Si Alejandro na ang nagtanong. Nakita po kasi namin na sa guest room natutulog si Mami eh. Hindi po ba dapat ang mag-asawa ay sa iisang kwarto lang natutulog? Kaya Daddy, share mo ang room mo kay Mami. Sabi ni Dina. Oo nga po, Daddy. Paano po kami magkakaroon ng baby brother or baby sister kung hiwalay ang room nyo? Segunda naman ni Dayan. Mga anak, saan nyo naman natutuhan yan? It's adult stuff, okay? Huwag nyo na kaming isipin ng daddy nyo. At saka isa pa, hard mommy nyo lang ako, remember? Mag-asawa lang ang natutulog sa iisang kwarto. Paliwanag ni Don sa mga bata. Pero gusto po namin ng baby brother eh. Di ba hired mommy ka namin? Ibig sabihin, asawa mo na rin ang daddy namin. Sabi ni Dulce. Pero hindi talaga Okay, fine. Sa silid ko na matutulog ang Mami Don nyo. Singit ni Alejandro sa sinasabi ni Don. And don't worry, magkakaroon kayo soon ng little sister or brother. Ano bang sinasabi mo? Sansala ni Don sa lalaki na hindi siya pinansin. Yay! Thank you, Daddy! You're the best talaga! Sigaw naman ni Dina. Okay, matulog na kayo, my princesses. Good night, Daddy! Good night, Mommy! Panabay na paalam ng triplets at nagsiakyatan na sa itaas. Nagtatakang tiningnan ni Don si Alejandro nang maiwan sila. Tiningnan din siya nito. What? May mali ba sa pagbayag ko? And besides, we're still married. Giit nito. Alam ko naman yon, pero ikaw lang naman ang inaalala ko. Baka hindi ka maging komportable habang kasama ko sa iisang silid. At isa pa, walang mangyayari sa ating dalawa. Kaya walang baby sister or baby brother na kasunod. Huwag mo sanang paasahin ng triplets. At sino namang may sabi na walang mangyayari sa ating dalawa? Mag-asawa pa rin tayo. It means you're still mine. At kahit nga bulag ako, nakashoot ako at naka-triplets agad. Ngayon pa kaya na nakakakita na ako hindi. So why don't we do it again? Makikita ko ng katawan ng asawa ko na ilang beses ko na rin namang inangkin. Alejandro? Bakit? Nahihiya ka? Wala ka namang hiya eh. Kaya halika na. Let's produce a new baby for triplets demand. Kung makapagsalita ka naman. Inis niyang sabi sa lalaki at sumunod na rito. Nagtabi silang dalawa ni Alejandro sa kama, pero walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Hindi ka agad dinalaw ng antok si Don, kaya panay ang buntong hininga niya. Nagulat pa siya nang idantay ni Alejandro ang kamay sa baywang niya at marahan yung tinapik-tapik. Ganito noon ang ginagawa ko kapag hindi ka makatulog. Sabi nito. Salamat at naalala mo pa yon, Alejandro. Matulog ka na, alam kong pagod ka. Salamat pala sa kanina. Naging masaya ang mga bata. Ikaw, masaya ka ba? Oo naman. Masaya ako, lalo na't masaya ang mga anak ko. Naging masaya ka ba sa akin noon, Don? Bakit mo na itanong? Gusto ko lang malaman kung naging masaya ka ba noon kasama ko. O napipilitan ka lang dahil hindi mo naman talaga ako mahal. Dahil lang naman sa pera kaya mo ako pinakasalan, di ba? Kapag sinabi ko bang naging masaya ako kasama kay maniniwala ka sa akin? Hindi ko alam, Don. Hindi ko alam. Matulog na lang tayo, Alejandro. Inaantok na ako. Pagsisinungaling niya. Pero ang totoo ay nasasaktan siya sa sinabi nito. Mukhang hindi na nga siya paniniwalaan pa ni Alejandro. Kaya natulog siya na mabigat ang dibdib. Ang totoo ay mabilis niyang natutuhang mahalin si Alejandro. Hindi man niya nasabi rito noon na mahal niya ito, sapat na sigurong patunay na naging masaya siya sa buong durasyon ng pagsasama nila. Isang linggo lumipas pero hindi pa rin makapag-isip ng tama si Alejandro. Gabi-gabi na lang siyang hindi nakakatulog at malalim ang iniisip. Kaya naman napagdesisyonan niyang dalhin ang triplet sa kanyang Lola Romana. Hindi niya pinasama si Don dahil hindi pa alam ng kanyang Lola Romana ang pagbabalik ng asawa niya. Naguguluhan na siya sa sarili niya. Galit siya kay Don dahil sa pangiiwan nito sa kanya. Pero hanggang ngayon ay mahal pa rin niya ito.
At inaamin niyang minsan ay natutukso na siyang ibalik ang dating pagsasama na meron sila. Pero natatakot siya na masaktan na naman. And worst, pati ang triplets ay masaktan kapag iniwan na naman sila ni Don. Ano ba tong iniisip ko? Bakit siya pa rin? Mas mahal niya ang pera kaysa sa akin. Sa amin ng mga anak niya. Inis niyang wika sa sarili. Tatayo na siya nang bigla siyang mahilo, kaya napahawak siya sa mesa. Uupo na sana siya nang bumukas ang library at nakita niya si Don na papunta sa kanya. Alejandro, anong nangyari sa'yo? Namumutla ka. Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Wag mo akong pansinin, pagod lang ako. Katwiran niya, ngunit hindi ito nakinig at nilapitan siya. Mainit ka. May lagnat ka pala, hindi mo man lang sinasabi. Halika sa kwarto natin at nang makapagpahinga ka. Kaya ko ng sarili ko. Iwan mo na ako. Hindi pwede. At saka, wag na nga matigas ang ulo mo. Tayo na sa itaas para makapagpahinga ka. Lulutuan kita ng paborito mong sopas katulad ng dati. Iinom ka ng gamot at matutulog, okay? Bakit mo ba ito ginagawa doon? Bakit mo nagpapanggap ka? Pwede bang huwag ka nang maging mabait at hindi bagay sa'yo? Alam mo, Alejandro, ang manhid-manhid mo. Mabuti pa nung bulag ka pa, ramdam mo ang pagmamahal ko sa'yo. Pero ngayon nakakakita ka na naging bulag yung puso mo. Bakit ko nga ba ito ginagawa ha? Dahil yun sa mahal kita, Alejandro. Noon at hanggang ngayon mahal pa rin kita. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Oo, nagpakasal ako sa'yo dahil sa pera. Alam mo naman yun, di ba? Pero habang nagsasama tayo, hindi ko sinarado ang puso ko. Hanggang sa natutuhan kitang mahalin. Kung ganun, bakit ka lumayo doon? May nagmamahal bang umaalis? So, ibig sabihin, pera pa rin talaga mas matimbang sa'yo. Hindi ako lumayo sa'yo para sa pera, Alejandro. Gusto mong malaman ng totoo? Pero maniniwala ka ba sa akin kapag sinabi ko? Hindi, di ba? What do you mean? Kapag iniharap mo sa akin yung impakta mong kapatid na si Cora, sasabihin ko sa'yo lahat ng ginawa niya sa akin, Alejandro. Bago mo kasi sana ako husgahan ay dapat inalam mo muna ang totoong nangyari. Pero alam kong pareho lang tayong naging biktima. Kaya nga hindi ako galit sa'yo eh. Dahil ikaw at ako, maging ang mga anak natin ay biktima lang din ng kasamaan ni Cora. Maniwala ka na hindi kita kayang saktan dahil mahal kita. Pero kailangan ko lumayo para pare-pareho tayong mabuhay. Anong sabi mo ulit? Mahal mo ko? Napairap si Don. Ano ka ba naman, Alejandro? Sa dinami-rami ng sinabi ko, yan lang ba ang pumasok sa utak mo? Gusto kong malaman kung totoo ngang minahal mo ko doon. Say it, hon. Sabihin mong mahal mo ko. Mahal na mahal kita, Alejandro. Noon pa man ay mahal na kita. At hanggang ngayon ay hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Pero kailangan ko yung iisang tabi para sa ating lahat. Pero bakit mo kami iniwan ng mga anak natin? Bakit sinabi mo sa sulat na mas mahal mo ang pera kaysa sa amin? Mas pinili mo ang lumayo dahil binigyan ka ni Cora ng pera para layuan ako. Totoo nga ako ang sumulat niyon, Alejandro. Pero napilitan lang naman akong isulat yun dahil hindi na naituloy ni Don ang sasabihin dahil humagulgol na ito ng iyak. Bakit ka umiiyak? Pwede bang wag na muna nating pag-usapan? Aalagaan mo na kita at may lagnat ka pa naman. Baka lalo kang magkasakit kapag sinabi ko sa'yo ang totoo. Iniiwasan mo lang ang mga tanong ko eh. Pwede ba, Alejandro? Makinig ka naman muna sa akin. Huwag matigas ang ulo mo at namumutla ka. Mainit ka pa. Okay, fine. Alagaan mo ako. Kailangan mabilis akong gumaling. Gagaling ka kaagad kung hindi matigas ang ulo mo. Kaya makinig ka sa akin. Tanging sagot niya dahil medyo pagod na rin siyang makipag-argumento kay Don. Sumasakit din ang ulo niya. Pagkatapos nga siyang pakainin ni Don, ay pinainom siya nito ng gamot. Akmang aalis na si Don sa silid nila nang hawakan niya ito sa kamay. Huwag mo akong iwan, Don. Sabi niya, hindi niya alam kung bakit niya yun sinabi. Hindi naman ako aalis, babalik din ako. Ilalagay ko lang muna itong mga plato sa kusina. Sige na, matulog ka na. Okay, bumalik ka kaagad ah. Oo. Nang makalabas si Don sa kanilang silid, ay agad niyang ipinikit ang mga mata. Traidor ang puso ni Alejandro dahil masaya siya habang inaalagaan ni Don. Ay, sana nga totoo na ang pinapakita mo sa akin, Don. At sana ngayon nagsasabi ka ng totoo sa akin. Dahil handa kitang tanggapin at patawarin
kung totoo nga mga sinasabi mo. Bulong niya sa sarili. Pero binabagabag pa rin siya ng isip kung ano ang sinasabi ni Don na katotohanan at kung bakit galit ito kay Cora. Ipinikit lang ni Alejandro ang kanyang mga mata pero hindi pa talaga siya tulog. Naramdaman niya ang pagbukas at pagsara ng silid. Pinakiramdaman niya si Don. Marahangin na plus ni Don ang kanyang buhok. Kung sana naging matapang ako noon at hindi natakot. Hindi mo sana ako kamumuhian ngayon, Alejandro. Dinig niyang pabulong na usal ni Don. Mahal na mahal kita. Kaya ako lumayo sa'yo. Sa inyo na mga anak natin. Ayoko may mangyaring masama sa inyo. Kung alam mo lang ang takot ko noon para sa kaligtasan niyo, Alejandro. Tinakot lang naman ako ni Cora. Gusto niyang makuha ang kayamanan mo at ginamit ka niya at ang mga anak natin upang takutin ako at lumayo. Patawarin mo ako. Mahaba pa nitong salaysay sabay iyak. Halos madurog ang puso ni Alejandro dahil sa mga nalaman. Hindi niya alam kung ilang minutong umiyak si Don. Narinig na lang niya ang pag-alis nito sa kama. Napabuntong hininga siya at tuluyan ng natulog. 2 araw ang nakalipas at tuluyan nang gumaling si Alejandro. Mabuti na lang at nandyan si Don para alagaan siya. Namiss niya ito. Nasanay sa pag-aalaga nito noon kaya labis-labis ang galit niya noong umalis to. Maaga siyang nagising at nagluto ng almusal. Gusto niyang makabawi kay Don sa pag-aalaga nito sa kanya. Alejandro, bakit ka nagluluto? Maupo ka nga dyan at baka mabinat ka? Narinig niya ang boses ni Don sa kusina. Nilingon niya ito. Okay lang. Maupo ka na dyan at tapos na rin naman ako magluto. Ihahanda ko na lang. Mahinahon niyang utos dito. Ano ka ba, Alejandro? Ako na nga dyan. Maupo ka na lang at kagagaling mo lang sa sakit. Ano ka ba? Kaya ko na to. Alam mo, umupo ka na lang at ako nang bahala sa'yo, okay? Pero, hindi na nito natapos pa ang sasabihin dahil agad niyang sinalyohan ang labi nito. Kitang-kita niya ang gulit sa mga mata ni Don. Ayan, matatahimik ka rin pala. Kapag nakipagtalo ka pa sa akin, mas higit pa rin ang gagawin ko. Maliwanag ba? Alejandro? Bakit mo ako hinalikan? Hindi ba't galit ka sa akin? Ito ba ang paraan mo para gantihan ako? Dahil alam mong mahal kita? What are you saying? Gutom ka lang. Ito na, kumain ka na. Bawal ka ng kape. Kailangan gatas ang inumin mo. Ha? Bakit naman? Basta, sundin mo na lang ako. Kain na tayo? Umupo na rin siya sa tabi ng asawa. Sige. Siya nga pala, ang mga bata, kailan sila uuwi dito? Miss ko na sila. Ginuya muna niya ang kanyang kinakain at nilunok bago ito sagutin. Babalik sila rito kapag nakabuo na tayo. Kalmado niyang sagot. Nakita niyang kahulugan sa mukha ni Don. Anong ibig mong sabihin na kung makabuo na tayo? Kung makakabuo na tayo ng baby. Nangako ako sa mga anak natin na pag-uwi nila rito ay dapat may laman na yung tiyan mo. Malakas na napaubo si Don, kaya inabutan kaagad niya ito ng tubig. Ayos ka lang ba, Don? Nag-aalala niyang tanong. Ayos lang ako. Binigla mo kasi ako at saka hindi ako pwedeng magbuntis. Hindi ba't ilang araw na lang ay mag-iisang buwan na ako rito sa poder mo? Paaalisin mo rin naman ako, hindi ba? Well, nagbago ng isip ko. I will give you a chance, Don. Natigilan ito at napatitig sa kanya. Sigurado ka ba? Baka naman may bala ka lang sa aking masama. Gusto mo lang akong gantihan sa ginawa ko sa'yo no. Hindi na nito ulit natapos pa ang sasabihin dahil agad niyang sinunggaban ang labi nito ng isang nag-aalab na halik. I will make sure na mabubuntis kita ulit, Don. May karapatan pa rin ako sa'yo kasi asawa kita. Alejandro. Save your breath, hon. Kailangan mo yun mamaya. I will make you scream and make you mine. Hinihingal niyang sabi at mabilis na binuhat si Don papunta sa silid nilang mag-asawa. Hindi na nila tinapos ang kinakain. Ilang sandali pa ay pareho na silang walang saplot. Hindi akalain ni Alejandro na napakaganda nga talaga ng katawan ng kanyang asawa. He's craving to see it noong bulag pa siya. Ngayon ay malinaw na ito sa harapan niya. Ilang beses niyang pinasadahan ng tingin ng katawan ni Don bago tuluyang inangkin. Hindi niya nakita ang pagtutol sa mga mata nito dahil parehong nagiinit ang kanilang katawan at parehong sabik sa isa't isa. Ilang beses din niyang inangkin ng asawa. Nang makita niyang pagod na ito ay saka pa lang niya ito tinigilan. Mabilis na nakatulog si Don kaya agad naman siyang nagbihis para umalis. Sisiguraduhin kong mabubulok sa kulungan si Cora.
At sisiguraduhin ko magkakaroon ng hustisya ang ginawa niya sa'yo at sa pagsira niya sa ating pamilya. Pangako niya kay Don. Hinalikan niya muna ito sa noo bago umalis. Napagtagpi-tagpi na niya ang mga pangyayari at ang mga sinabi ni Don. Kaya kagabi ay nagpasya siya na haharapin na si Cora. Pagdating niya sa kulungan ay agad niyang pinatawag si Cora, ang stepsister niya. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin makalimutan ang ginawa nito kay Dulce, Diane at Dina. Muntikan na nitong mapatay ang triplets. Kung hindi lang dumating ang kanyang lola Romana kasama ang mga bodyguard nito, ay baka tuluyan nang nawala ang mga anak niya. Yun ang dahilan kaya ito nabubulok ngayon sa kulungan. Hanggang langit ang galit niya para sa babae. Lalo pa siyang namuhi dito dahil ito pala ang dahilan kaya umalis si Don. Ngumisi ito nang makita siya. Oh, bakit binisita ako ng magaling kong kapatid? Hindi ba't galit na galit ka sa akin? O baka naman gusto mo na akong palayain dito, kuya? Nakangisi nitong wika. Matalim niya itong tiningnan. Anong ginawa mo kay Don, Cora? Huwag mong subukang magsinungaling sa akin. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo. Igting ang panga na tanong niya rito. Nagpigil sa galit. Si Don? Bakit kuya, mahal mo pa ba siya? Hindi ba't pinagpalit ka niya para lang sa pera? Dapat magalit ka sa kanya, kuya. Dapat kamuhian mo siya. Hindi niya mamahalin ng isang bulag. Shut up. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sabihin mo kung anong ginawa mo sa kanya. Malakas na tumawa si Cora kaya mas lalo siyang nainis. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Cora. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Well, wala namang mababago kung malalaman mong tinakot ko ang asawa mo para lumayo sa'yo. Hindi siya pwedeng makihati sa kayamanang makukuha ko mula sa'yo. Kaya nga siyang pinili ko dahil mabilis ko siyang mapaikot. Kita mo naman at mabilis ka nga niyang iniwan nang sabihin kung papatayin kita at ang mga anak niyo. Ang tanga-tanga pa ng Don na yon dahil hindi man lang niya kinuha ang perang binigay ko. Tama nga ang kasabihan, nakakabulag na ang pag-ibig. Pag-amin nitong tila walang pagsisisi. Kumuyom ang kamao ni Alejandro. Totoo ngang tinakot mo ang asawa ko. Wala ka talagang puso, Cora. Mabubulok ka sa kulungan. Sinira mo ang pamilya ko. Bakit? Sinira mo rin naman ang pamilya namin ah. Namatay si Mommy dahil pinagbintangan niya siyang nagnakaw na malaking pera sa kumpanya. May karapatan din naman kami sa kumpanyang yon, kuya, dahil asawa ni Mommy ang daddy niyo. Pero gahaman kayo. Makasarili. Ginawa ko lang sa tingin ko'y tama. Kaya magdusa ka. Tama ba yung ginawa mo? Sinira mo ang pamilya ko. At wala talaga kayong karapatan sa kumpanya namin. Dahil hindi naman legal na kasal ang daddy sa Mommy mo. Wala akong pakialam kung ikinasal sila o hindi. Ang kailangan ko ay pera at kapangyarihan. Yun lang. Sana ang hinanap mo ay pamilya, hindi pera. Kaya magdusa ka rito sa kulungan. Ayos lang. Pero wag kang pakasiguro. Baka isang araw mawala ang isa sa mga anak mo. Nakangisi nitong wika. Kahit ilang beses mo pa akong ipakulong, I can still make ways to make you miserable. Hindi ako papayag na maging masaya ka habang ako nagdudusa. Wag na wag mong gagalawin ang mga anak ko, Cora. Dahil hindi mo alam kung paano ako magalit. Well, let's see, kuya. Sabi nito sabay tayo. Bigla namang kinabahan si Alejandro dahil sa mga sinabi ni Cora. Alam niyang hindi ito nagbibiro at alam niyang kahit nakakulong ito, may mga kontak pa rin ito sa labas. Kumuyom ang kamao niya. Kung noon na hindi ko na ipagtanggol ang asawa at mga anak ko sa'yo dahil sa pagiging bulag ko, ngayon na hindi ko na sila hayaang masaktan pa. Hinding-hindi na. I will protect my family until my last breath. Pangako niya sa sarili. Pagkagaling sa piitan ay tinawagan niya agad si Lola Romana at sinabihan na mas higpitan pa nito ang security ng mansyon dahil sa pagbabanta ni Cora. Tinawagan niya rin ang kaibigan niya na may-ari ng security agency para magdagdag ng guard sa bahay ng kanyang Lola Romana. Samantala, pagkatapos ni Alejandro dumalaw kay Cora at malaman ng totoo, ay nag-iba na ang trato niya kay Don. Ilang araw nang sweet si Alejandro kay Don, kaya naman nagtataka ang babae sa ikinikilos ng mister. Alejandro, may sakit ka ba? Hindi niya napigilang tanungin ang lalaki nang minsang magpang-abot sila sa sala. Wala akong sakit. Bakit mo naman naitanong? Kumunot ang noong tanong nito sa kanya. Napakamot siya sa kanyang leeg. Kasi naman, nagtataka lang ako sa sobrang kaswitan mo. Para bang bumalik ang dating ikaw. Alam ko namang galit ka pa sa akin. Nakakapagpalambot ba ng puso ang ibigay ang sarili sa dating asawa? Huwag na nating balikan pa ang nakaraan doon.
Naisip ko kasi na bigyan ka ng pagkakataon. Sinabi ko na yan sa'yo, di ba? At saka asawa pa rin kita kaya pwede akong maging sweet sa'yo. Talaga? Bibigyan mo ako ng pagkakataong makasama ka at makasama ang mga anak natin? Oo. Gusto ko rin namang mabuo ang pamilya natin eh. Napatawad mo na ba ako? Oo. Pinapatawad na kita, wife. Naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? Oo, Don. Naniniwala ako sa mga sinasabi mo. Titig na titig siya sa mga mata ni Alejandro. Alam niyang hindi nagbibiro ang asawa niya. Mahal mo ba ako? Tanong ni Don. It's now or never. Kailangan niyang malaman kung mahal nga ba siya ni Alejandro. Humakbang si Alejandro papalapit sa kanya. Kakaiba ang mga titig nito sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang baba at inangat yon para magkatitigan sila. Mahal kita, Don. Mula pa noon ay minahal na kita. At kahit kailan ay hindi yun nawala. Siguro natakpan ang pagmamahal ko ng galit sa'yo dahil sa ginawa mo. Pero ngayong nalaman ko ng totoo, handa na akong kalimutan yun at magsimula ulit tayo. Kasama ang mga anak natin. Talaga? Mahal mo ako, Alejandro? Yes, hon. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal. Pero, natatakot ako. Baka balikan ako ni Cora. Ayokong saktan niya ako. Maging ang pamilya ko sa probinsya. Shh! Huwag ka mag-alala at nakukulong na si Cora. Matagal na. Ha? Paano nakulong siya? Anong ginawa niya? Muntikan na niyang patayin ng mga anak natin. Isang buwan makalipas mong iwan ng mga anak natin, saka ko pa nalaman ang ginawa mo. Hindi rin alam ni Lola Ramon ang pag-alis mo. Hindi pinaalis ni Cora ang yaya ng mga bata para alagaan sila. Pero tinakot niya mga to na huwag magsusumbong. Pero nagtaka na si Lola Romana dahil hindi na siya tinatawagan ng mga katulong para ipalamang nangyari sa mga bata. Kaya naman nagpunta na si Lola sa bahay natin. At doon ay naabutan niya si Cora na pinapalo sina Dulce, Diane at Dina. Panayang iyak na mga anak natin. Kaya pinahuli namin siya sa mga pulis at kinasuhan ng child abuse. Kasama na rin sa kaso ang attempted murder at pananakot niya sa mga katulong. At hanggang ngayon ay nasa kulungan pa si Cora. At sisiguraduhin kung hindi siya makakalabas doon. Kinamumuhian ko siya. Baby pa noon ng triplets pero sinasaktan na niya. Wala siyang puso. Napaiyak si Don nang marinig ang kwento ni Alejandro. Muntikan na palang mawala sa kanya ang kanyang mga anak dahil sa kapabayaan niya. Patawarin mo ako, Alejandro. Kung hindi ko sila iniwan, kung hindi ako natakot at kung naging matapang sana ako, baka hindi yun naranasan ng mga anak ko. Kaya hindi kita masisisi kung bakit gagalit sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Shh! Wala kang kasalanan, Han. Lahat ng to'y kagagawan ni Cora. Gusto mo lang kaming protektahan. Kaya lang ay mali ka ng taong pinagkatiwalaan. Pero wag ka na mag-alala. Tapos na yun. Ngayon ay ako na magpoprotekta sa inyo. Niyakap siya ni Alejandro habang umiiyak. Nakaramdam siya ng kaginhawaan dahil nasa bisig siya ni Alejandro. Kinabukasan ay nagising si Don dahil sa mahihinang halik ni Alejandro sa kanya. Good morning, Han. Hindi ko akalain na ang ganda mo pala tuwing umaga. Nakangiting puri sa kanya ni Alejandro. Namula naman ang mukha niya. Salamat, pero gusto ko nang makita ang mga anak natin. Namimiss ko na talaga sila. Hinarap niya ang asawa at hinalikan sa labi. Nanumbalik na nga ng tuluyan ang tamis ng pagsasama nila. I want more kisses, Han. Basta pupuntahan na natin ang mga bata, okay? Okay. At sasabihin na rin natin sa kanila na ikaw ang totoo nilang mommy. Baka magalit sila kapag nalaman nilang nagsinungaling tayo sa kanila. Alam mo, mahal ka ng mga anak natin, kahit na hindi pa nila alam ang totoo. Mas magiging masaya sila kapag nalaman nilang ikaw nga ang tunay nilang mommy. Paano si Lola Romana? Sigurado akong galit din yun sa akin. Don't worry, I will explain. Salamat, Alejandro. Napakabuti mong asawa at ama. Muli niyang hinalikan ang mister na malugod naman nitong tinugon. Katulad nga ng sinabi ni Alejandro ay tinawagan at ipinaliwanag dito sa lola nito ang ginawa ni Cora kay Don. Ilang sandali pa ay nagtungo na nga sila sa bahay ni Doña Romana. Pagdating nila roon ay agad na yumakap sina Dulce, Diane at Dina sa kanila ni Alejandro. Mami, Daddy, bakit ang tagal niyo po kaming dalawin? Nakangusong tanong ni Dina sa kanila. Dahil sa sobrang pagkamis sa mga anak ay mahigpit niyang niyakap ang mga ito at pinupog ng halik sa muka.
Huwag na kayong magtampo sa amin ng daddy nyo. Hindi ba't gusto nyo ng kapatid? Pinaprocess na namin ng dad nyo yung magiging baby sister or baby brother nyo. Nakangiti niyang paliwanag sa mga anak. Talaga, Mommy? Yay! Wish granted na! Magiging totoo na tayong family sa wakas. Sigaw naman ni Dayan. Thank you, Daddy and Mommy. We're so happy po. Sabi naman ni Dulce sa kanila. Mga anak, may sasabihin sana kami sa inyo. Sa sala tayo mag-usap. Sabi ni Alejandro. Nagtitigan muna silang dalawa ng asawa. Binigyan siya ni Alejandro ng ngiti. Iha, welcome back. I'm glad to see you again. Alam ko namang may mabuti kang puso, kaya hindi ako nagalit sa'yo nang umalis ka. At tama nga ako. Si Cora nga may kagagawa ng lahat. Sabi ni Doña Ramona nang makalapit sa kanila. Agad niya itong niyakap. Salamat po, Doña Romana. Salamat sa pagsagip sa mga anak ko. At salamat din at hindi kayo nagalit sa akin. Umiiyak na wika niya sa butihing Donya. Sino ba naman ako para husgahan ka? Mabuti na lang at bumalik ka na. Magiging masaya na ulit ang apo ko. At magiging masaya din po ako dahil mabubuo na ang pamilya ko. Tama ka. Sige na't ipaliwanag nyo na sa mga batang sitwasyon nyo. At tawagin mo ulit akong Lola Romana. Apo na rin kita, remember? Salamat po. Muli niyang niyakap ang Donya. Ilang sandali pa ay magkakaharap na sila ng triplets. Hinawakan ni Alejandro ang nanlalamig niyang kamay. Nagiging emosyonal na naman siya. Mommy, ano pong sasabihin niyo sa amin ni Daddy? Tanong ni Dayan na halatang naiinip na. Mga anak, sana huwag kayong magalit sa amin ng daddy niyo. Alam kong masama ang magsinungaling, pero wala pa kasi akong lakas ng loob na sabihin sa inyo ang totoo, lalo na't masama ang loob ng papa niyo sa akin noon. Mommy, tungkol ba to sa totoo naming mommy? Kalmadong tanong ni Dina. Paano niyo nalaman na tungkol din ang sasabihin ko? Mommy, hindi kami sasabihan ng matalino kung hindi naman talaga kami matalino, right? Of course, we know na ikaw ang totoo naming mommy. Right, girls? Sabi ni Dulce. Napanganga naman si Don sa mga anak at muli silang nagkatinginan ni Alejandro. Anong ibig niyo sabihin? Alam niyong ako ang mommy niyo ever since? Opo, nakita kasi namin ang picture mo sa drawer ni Daddy. It's your wedding day, we guess. Tapos, nang makita ka namin sa park, alam na agad namin na mommy ka namin. Kaya nga agad ka namin nagustuhan eh. At naging mas clear ang hinala namin nang marinig naming nagtatalo kayo ni Daddy. Sabi ni Daddy na asawa ka pa rin niya. It makes sense, right, Mommy? Paliwanag ni Dayan. Hindi kayo galit sa akin, mga anak? Hindi kayo galit dahil inilihim namin ng totoo? Mommy, bakit naman po kami magagalit? We know na may rason kayo and hindi naman po kami mga brat kid. At hindi rin po kami narrow-minded. Unlike Daddy. Sabi ni Dina sabay sulyap sa ama. Hey, hindi makitid ang utak ko Depensa ni Alejandro sa sarili. Yeah, like pigs can fly, Dad. Nangaasar na wika ni Dulce. Han, pinagkakaisa na ako ng mga anak natin, Sabong ni Alejandro sa kanya. Pero siya ay tumulo lang ang luha dahil sa wakas ay buo na ang pamilya niya at tanggap siya ng lahat. Group hug! Sigaw ni Dina at agad nga silang nagyakap na mag-anak. Makalipas ang 2 buwan ay nalaman ni Don na buntis siya, kaya sobrang tuwa nila. Mas trumiple pa ang security sa kanilang bahay. Maging ang bodyguard ng triplets ay dinagdagan din. Isang araw ay kinausap ni Don ang asawang si Alejandro. Gusto niyang makausap si Cora. After all ay naging kaibigan niya rin naman noon ng babae. Yun na lamang ang titingnan niya para hindi siya madala ng galit niya rito. Alejandro, gusto kong kausapin si Cora. Gusto kong malaman kung bakit niya to ginawa sa atin. Gusto niyang gumanti sa akin doon. Hindi kasi pinakasalan ng daddy ang mommy niya. Nalaman kasi ni daddy na pera lang ang habol nito sa kanya. At nalaman din ni daddy na nagnakaw ng pera sa kumpanya si Tita Corazon. Nang malaman yun ni daddy, pinalayas niya si Tita Corazon. Kaya lang ay hindi ito umalis at tinakot pa si dad na may gagawing masama kay Cora. Kaya hinayaan ni Dad si Tita Corazon na manatili sa bahay. Hanggang sa magkasakit si Tita at namatay. Sinisi ni Cora si Daddy sa pagkamatay ng ina niya. Kaya naman nagrebelde si Cora. May ipinamana si Daddy kay Cora bago namatay si Daddy.
Kaya lang, may kondisyon yun. Dapat na magpakasal muna si Cora bago mapunta sa kanya ang mana niya. At hindi yun alam ni Cora. Ayaw ipaalam ni Dad para daw makahanap si Cora ng totoong lalaki magmamahal dito. At hindi lang dahil sa pera. Kaya lang mukhang hindi yun maintindihan ni Cora. Kaya mas lalo siyang nagrebelde at umabot pa sa pananakit sa mga anak ko at sa pananakot sa'yo. Mahabang paliwanag ni Alejandro sa kanya. Bago pa makapagsalita si Don sa asawa ay may tumawag dito. Ano? Saang ospital siya dinala? May takot sa boses na tanong ni Alejandro sa kausap. Sige, pupunta na kami dyan. Han, nasa ospital si Cora. Puntahan natin siya. Ha? Anong nangyari? Nabaril siya. Inagaw kasi niya sa isang jail guard ang baril at akmang babarilin ng jail guard. Pero naunahan siyang baril ng pulis sa binti. Ayos lang kaya siya? Sana lang maayos siya. Mabilis silang nagtungo sa ospital kung saan dinala si Cora. Mabuti na lang at maayos na ito at agad na nagamot. Nang magising ito ay nagulat ito nang makita sila ni Alejandro. Anong ginagawa niyo rito? Kinukumusta niyo ba kung buhay pa ako o patay na? At saka bakit ka pa bumalik doon? Sana hindi ka na nagpakita pa. May usapan tayo, di ba? Galit na wika ni Cora sa kanya. Cora, nandito kami para kumustahin ka. Tama ng paghihiganti mo. Walang kahihinatnan yan. At saka may sasabihin si Alejandro sa'yo. Sagot niya kay Cora. Ha? Di ba dapat galit ka sa akin dahil plinano kong patayin ang mga anak nyo? Tinakot kita. Pero bakit hindi ka galit sa akin? Dapat magalit ka sa akin. Totoong nagalit ako sa ginawa mo, Cora. Pero nang marinig ko ang kwento ni Alejandro, naintindihan ko na kung saan nagagaling ang galit mo. Kaya sana pakinggan mo muna si Alejandro. Kapatid mo pa rin naman siya, hindi ba? Galit si Alejandro sa akin. Oo, galit ako sa iyo, Cora. Singit ni Alejandro. Pero kinausap ako ni Don at pinaliwanag niya sa akin ang nararamdaman mo. Kaya gusto kong magkausap tayong dalawa at magkaliwanagan. Hinawakan ni Don ang kamay ng asawa at lumabas muna siya sa silid para magkausap ang magkapatid. Makalipas ang ilang minuto ay tapos nang mag-usap sina Cora at Alejandro. Humingi ng tawad si Cora sa lahat ng nagawang pagkakamali. Nangako ito na gagawin ang lahat para mabilis na makalabas sa kulungan at magbabagong buhay na ito. Tutuparin na nito ang nasa last will ng daddy nito upang makuha na rin nito ang mana nito at makapagbagong buhay na ng lubusan, kasama ang sana ay tamang lalaki. Masaya din si Don para kina Alejandro at Cora. Sa wakas ay nagkapatawaran na ang magkapatid. Naniniwala siya na dapat palaging nagmamahalan at nagtutulungan ng magkakapatid. Hindi nagsisiraan at lalong hindi nagpapatayan. Nang mga sumunod na araw ay nagpropose si Alejandro kay Don at nagpakasal muli ang dalawa sa simbahan. Makalipas ang 3 taon ay sa wakas nakalaya na rin si Cora. At katulad ng ipinangako ni Alejandro kay Cora, ay ibinigay na nito ang mana ng kinikilalang kapatid kahit na hindi pa ito nag-aasawa. Nagbagong buhay nga si Cora. Siyempre isa rin sa dahilan ng pagbabago nito ay tanggap ito ng pamilya. Inaalalayan ito ni Alejandro sa pagpapatakbo ng sariling negosyo. Maayos na ang lahat, kaya panahon na rin para magdagdag ulit ng anghel sa pamilya. Nagulat si Don nang yakapin ito at halikan ni Alejandro sa pisngi. Nasa pool area sila. Anong iniisip mo, wife, ha? Ako ba? Malambing nitong tanong. Wala naman. Iniisip ko lang na pwede na ulit tayo magdagdag ng isa pang miyembro sa pamilya natin. Ilang taon pa ay dalaga ng triplets. We also need new babies in this huge house. Sagot nito na may ngiti sa labi. Anong ibig mo sabihin, honey, my wife? Buntis ako, honey. Magkakaroon na ulit tayo ng baby. Sa wakas ibinigay na ni Lord ang dasal natin. What? Buntis ka? Sigurado ka, hon? Oo naman. 2 buwan na akong walang dalaw at saka nagpiti na rin ako. Bala ko nga magpasama sa'yo sa doktor para sa check-up ko. God. Oh my God. Hindi ako makapaniwala na magkakaroon ulit tayo ng baby. Thank you, Lord. Thank you, honey. Promise na mas aalagaan pa kita ngayon. Katulad ng pag-aalaga ko nang pinagbuntis mo si Dos. Hinalikan nito si Don sa pisngi at sa labi. Daddy, Mommy, totoo bang narinig namin? Magkakaroon na kami ng isa pang baby? A baby number 5? Pero dapat baby brother din para 3 naman ang pangalan.
Tuloy-tuloy na sabi ni Dina nang makalapit sa kanila kasunod ng mga kapatid. Excited na ulit kami sa bagong baby! Yay! Happy family! Excited na sigaw naman ni Dulce. Family hug! Halika dos, hug tayo kina mami at daddy. Hinawakan ni Dayan sa kamay ang kapatid na lalaki at nag-group hug sila ng pamilya. Group hug! Bulol na sigaw ni Dos. Nagkatawanan naman ang lahat. I love you, wife. Pahayag ni Alejandro. Mahal na mahal din kita, Alejandro. Thank you sa pamilyang ibinigay mo sa akin. Sa pagdaan ng mga araw at taon, naging masaya ang binuo nilang pamilya. Akala ni Alejandro noon ay hindi na siya magiging masaya pa at hindi na iibig pa. Pero nagkamali siya. Dahil ang totoong pagmamahal pala ay hindi bulag. At ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. It will make a person more resilient and bring peace. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.